Kaya gusto ko lang ninyong malaman niya. Baski ako ganun lang, I had the support of... kasi what does that mean? Marami ang tao, kimilitary ka hindi, maraming tao na tama yung utak. Ako lang hindi nagsyabo na medyo nasira kunti. Puta na huwag niya akong gulahin kayo. Iritan ko kayo. Bullshit. So ito, Constitution, they will be dominated by sila lang yung alam mo itong ang patakbuhin nila, anak nila, asawa nila. We have a problem here sa ating society. We were given to why? Because we remain a feudal state. Kaya ang election bloody. Kaya yung mayor, yung bata niya makipagpatayan doon sa kabila because it means everything to him, including the preservation of life. Kasi ang tao, kahirap we have to improve. Mayor, barangay captain. May nagsakit, takbo sa barangay captain. Tapos barangay tindala niya si mayor. So, mayor naman order hospital. May pera, gobyerno. So, walang problema. Yan. So, eskwelahan. Kami mayor, wala kaming high school dyan, marami na. O, sige. Tapos, mayor naman, tawag doon sa executive assistant o kung sino nakaupo ditong tarantadong tambalos-los ang tawag namin dyan sa Bisaya. Sige, priority. Sige, bigyan doon. Ganon yan. Tapos, eskwela, pagkain, edukasyon ng mga bata, trabaho ng asawa niya, gawing casual. Dadobla ang kita nila. Tapos, yung anak, bibigyan siya ng mayo. So, it's all feudal. So, when election time comes, pag sinabi ng barangay captain, ito. Pag sinabi ng mayor, ito yung kandidato natin. Kaya, actually, alam mo, I would like to think that if you believe in God, I'd like to talk to you about destiny. Let me interrupt now. Destiny is God-given. Destiny is not given to a son of a bitch. Alam mo ako, kilala niya ako. Kayo, alam naman niya wala akong partido. If at all, ano lang yung for show. Parang for the purposes of that. Now tell me, saan ako kumuha ng 15 million plus with a margin of 6 million? Sige. Except in Davao, pero yung Davao Delta Liberso, wala na. They supported liberal. Hindi ako namumulitika. Saan ako kumuha ng boto sa Luzon? Nagwalop ako. Alam niyo, naglandslide ako, Metro Manila, pati Calabarzon. But in all the surveys, I was lowest there. Bakit naloko ko itong mga Tagalog? Bisaya, okay lang kasi. Bisaya eh. Totoo ha? Until College of Law, kasi panay lang rin kasi yung Mindula dyan, nandiyan yung Ligarda dyan sa kanto na yan. We serve the best child. Pagdating sa classroom, magkatinginan lang sa sige ba? Kala mo nagawin, ha? Okay. Taka ka doon, sige na inom. 75 lang. Pero okay man. Classmate ko, kapabata ko, yung mga taga Davao. Classmate ko yan si Dominguez. From kindergarten to high school. Valedictorian. Na-expelled ako sa Ateneo. Lumipat ako sa Digos. Duresa, valedictorian. Tugade.
Mas may classmate San Beda. Valedictorian. Rudy Salalima. Yung ito sa mga cum laude yan. Ako, andyan man, taga San Beda, bungbong. Mag-graduate na lang. Hindi ba ako pinasali sa graduation exercise? Hindi dahil hindi nakabayad ng tuition. Buisit, may binaril ako dyan sa loob ng klase. Totoo yan. So, uwi ako doon sa Bataw, uwi ako ng Davao. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, kailangan magkuha ng ticket. Kasi alam niya, nag-practice na kami magpaso dyan sa stage. Sabi man ng pari man magulo kasi ang San Beda. 1972 kami, Marcelo. Sige, putukan. Ang kalaban nandito. Kami na sa labas dyan. Sige, marcha. Sabi man ng pari na, lang daw, i-postpone na lang muna. Nag-attend lang kami ng mass, tapos binless kami. Wala, God. Ewan ko itong San Beda, ma'am. Tapos sabi naman, magbili ako ng ticket kasi noon magtawag ko ng telepono lang. Tapos bilihin mo ticket. Di wala na pala. Sabi ko, wala naman siguro. Visit itong San Beda, nagpunta sa Transfiguration. It's a monastery ng mga Budista, Benedict. Doon magpunta kayo. It's a very beautiful place. And you should hear the monks sing there. Bukidnon. You should visit the place once upon a time. Okay naman, di naman masyado magulo. Nagpunta yan sila doon, nag-immersion, mga maestra. Alam mo ito si Father Lacson, patay na yan. Sabi niya, baba na lang tayo sa Davao. Okay? Doon man yan si Duterte. Ate niya ang estudyante. Because nang na-expelled ako, but I was reconsidered because yung mga professors ko nagsabi, where will this boy go if you don't certify him as a graduate of the year? In-reinstate ako. Naging abogado talaga. I was able to take the bar. I was given a diploma. But if you look at the ECO, yung yearbook namin, wala ako, 1972. But anyway, nung years after, when I became mayor, pumunta sila doon. Itong Lacson, punta tayo, kasi Pero siya good yung nagpa-expel sa akin. Punta doon, I was in Taiwan. So yung may-ari doon ng isang motel, hotel, Abdul Aquino, nagpa-party siya. We have a very small community na Budista. Marami yan dyan, UP, Ateneum. But San Beda ko, konti lang. So, nag-party-party sila. Wala ko. Sabi ng, you just invite the mother. Hindi kay mayor kung hindi siya makapunta. Hindi, nagpunta na ang nanay ko. Pag-introduce ngayon, sabi nila, Father Lacson, yung nanay ni Mayor Duterte. Hindi naglamaan na sila. Sabi ng nanay ko, nga pala, Father, yung graduation nila ni Rodrigo, natuloy ba? Patay na kasi. Sabi ba naman ng buang? Hindi ba niya sinabi sa iyo, ma'am? Hindi ba? Na-expel yan kasi... So, pinatawa ko ng nanay ko. When I was confronted by my mother, I knelt down and cried and asked for forgiveness. Sabi ko, ma, patawarin mo talaga ako. Ito gago talaga itong si Father Lacson. Bakit ito? That was the story. Please forgive me, Father. Pati na ba, my mother died 2 years ago. So yan ang... Kaya makita mo sa utak ko, mano ako, pero ayaw ko talaga yung... I never condone oppression. Kasi when I was a fiscal, I was only investigating 3 cases.